Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Dao sa probinsya ng Capiz. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Dao. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikawalumpung kabanata, ang talata po ay isa. Pastol ng Israel, ikaw na nangungunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan mula sa trono mong may mga kerubin. Kami ay tulungan. Mula sa trono mong may mga kerubin. Mula sa trono mong may mga kerubin. Kami ay tulungan. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose, na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin. Mula sa trono mong may mga kerubin. Kami ay tulungan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. At sa oras na ito, Panginoon, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Dao sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Dao ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitakda ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Dao. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis sa ika-36 na kabanata. Ang talata po ay 3 hanggang 5. Si Basemat na anak naman ni Ismael at kapatid ni Nebayot, ang anak ni Esau kay Ada ay si Eliphaz, kay Basemat ay si Ruel, at kay Aholibama ay sina Jeus, Jalam at Korah. Silang lahat ay ipinanganak sa Kanaan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan, matatagpuan natin yung mga asawa ni Esau. Ano po?
Kahapon, ating tinignan yung ilan sa kanyang mga naging asawa at ngayon naman yung kanilang mga naging anak. Ano po? Kay Basimat, kay Ada, naging anak niya si Eliphaz. Kay Basimat, si Ruel. Kay Aholibama, dalawa, tatlo, si Jeus, si Jalam at si Korah. At ang mga ito ay ipinanganak sa Kanaan. Kapag atin pong tinignan, yung unang asawa ni Esau ay hindi naging kagalakan sa kanyang nanay. Alam niyo yung ginawa? Kumuha pa ng isa. Isa lang po ang ibig sabihin. Rebelde ang batang ito. Sapagat batid niya na hindi natuwa yung kanyang nanay doon sa kanyang unang desisyon, tinalawa niya pa. Bali ba, hindi tumigil sa dalawa. Kumuha pa ng isa, kaya naging tatlo. Ano po? At mula naman sa mga ito, nagkaroon sila ng mga anak. Mga kapatid, dapat nating maunawa na kapag tayo'y nagdesisyon ng isang bagay, yung mga nakapaligid sa atin ay makakasama dun sa desisyon na ating ginawa. Napakahalaga na ating bantayan, lalo na po sa ating pananalangin. Napakahalaga mga kapatid na tayo nagbibigay ng sapat na panahon, ng sapat na oras. Ito po ating ginagawa. Hindi po ito laro. Hindi po ito basta-basta kasi kulang may sobra pala tayo sa oras idagdag natin ito. Hindi po. Kundi ito po itinakda at itinalaga ng Panginoon na ating ganapin. At sa ating pagtupad sa kalooban ng Diyos, nakakaapekto po ito doon sa mga nakapaligid sa atin. Sino-sino ba nakapaligid sa atin? Kung tayo po ay may asawa, yung ating mga kabiyak. At kung tayo po ay may mga anak, kasali sila. Kasali din ang ating simbahan. Kasali din yung ating pamayanan. Naaapektuhan sila sa ating didesisyon na ganapin at sundin ang kalooban ng Ama. Sa ganitong paraan, mga kapatid, napakasarap po na bigyang pansin na sa ating paglakad sa kalooban ng Panginoon, yung mga nakapaligid sa atin, sila din ay maaring magdesisyon na ganapin at sundin ang kalooban ng ating Amang sumasalangit. Ano ngayon ang mangyayari kapag nagdesisyon sila na ganapin, na sundin, katulad natin, lumakad sa kalooban ng Diyos? Ang sabi ng Juan 14 sa East, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ang sabi ng Panginoong Heso Kristo. Ang mangyayari kapag ginanap natin yung kalooban ng Panginoon, tayo'y mapapasama sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ba exciting yun, mga kapatid? Kaya alam nyo, gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, our excitement should come with our obedience to the purposes of God. Kapag sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, may excitement dapat sa puso mo. Hindi lang dahil sa meron kang tatanggapin kapalit ng iyong paglakad sa kanyang kalooban, kung hindi dahil nasusunod mo at nagaganap ang kanyang naisin. Alam niyo po mga kapatid, dito po nagmumula yung aking katatagan na mag-record at mag-post
ng patungkol sa pananalangin para sa ating pinakamamahal na bayan sapagkat sa aking sarili lang, mawalang galang na po sa inyo. Wala naman po ako napapala dito. Hindi naman po ako wala naman po akong tinatanggap. Pero sa kadahilanang sa aking puso, batid ko na ito'y nakapagdudulot ng kagalakan sa Panginoon na aking pinaglilingkuran. Kaya kahit na nung isang beses, alam niyo po, habang nananalangin ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, pagpalain mo yung mga planggana. Alam niyo, tawan-tawa ako doon. Ano po yun? Naku, Diyos ko, sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, titigil ko na nga ito. Sabi ko, pati planggana, nasasama pa sa pananalangin ko. Pero alam niyo po, dahil dun sa pagnanais ko na masunod ang kalooban ng Panginoon, kahit na ako antok na antok, kahit ako minsan hirap na, sabi ko sa Lord, Lord, hindi ko na po maidilat yung mata ko. Ang inyo pong lingkod ay nagpapatuloy sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Napakahalaga yung landas na ating nilalakaran, yung itinalaga ng Panginoon. Sapagkat sa pagkakataon na tayo'y magkaroon ng pangangailangan, hindi tayo mangangamba. Hindi tayo mag-aalala. Mayroon tayong kapanatagan sa katotohanan ang Diyos ang magkakaloob ng lahat nating pangangailangan. Alam niyo po, yan ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon hanggang sa panahong ito. Kaya gusto ko pong anyayahan ang bawat isa sa atin, kapatid, kaibigan. Ano bang nagiging dahilan bakit hindi ka nakakapagpatuloy sa pagganap ng kalooban ng Diyos? Gusto kong mabatid mo, walang dahilan ang marapat na pumigil sa iyo. Bagkus, mas lalo kang nahihirapan, mas lalo kang magpatuloy, mas lalo kang lumakad sa landas na itinalaga ng Ama sapagkat may kasiguraduhan ang kanyang pangako. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Nangangahulugan nito na kung ikay may pangangailangan, siya ang siguradong magkakaloob sa iyo. Kaya gusto ko pong anyayahan ng bawat isa sa atin. Manumbalik tayo sa paglilingkod. Manumbalik tayo sa pagsunod. Manumbalik tayo sa landas ng katwiran ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong salita ay patuloy pong nagkakaloob sa amin ng kalakasan. Kami po, Ama, ay may kapanatagan na ang sitwasyon kung nasaan kami ay dahil sa inyong pagpayag. Kahit kami po'y nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa mga pagkakataon na binaliwala namin at hindi namin tinanggap ang inyong kalooban, Lord, kasi iniisip namin, parang hindi naman ito yung gusto mo. Pero sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba at umaamin na tunay, kayo po ang nagkaloob ng landas na aming tinatahak. Ama, sa oras na ito, dasal po namin ang kapayapaan. Dasal po namin ang kaliwanagan. Dasal po namin ang pananampalataya na aming matatapos ang landas na ito sa panahon na iyong itinakda. Hindi po namin tinatanggap ang anumang kasinungalingan ng kaaway. Bagkus aming sinasalita, walang magagawa ang kaaway sa aming mga buhay. Lord, amin ding ipinagkakatiwala sa iyo yung aming mga mahal sa buhay na kung meron man po sa kanila, Amang Diyos, ang nagdesisyon na hindi lumakad sa inyong landas ng katwiran at kabanalan, dasal namin, Panginoon, na sila ipanumbalik mo.
Lord, we ask for your conviction na mabatid nila na ang landas na nais nyo na kanilang tahakin ay ang inyong mabuting landas. Idinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Dao sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo ay magkaroon ng pagkakaisa, ng unawaan at ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Maging dahilan kung bakit ang altar ng aming Panginoong Hesukristo ay itatag ng Santong Espiritu. At sa ganitong paraan, hayaan mong mapag-alayan ka ng pagpupuri, pagsamba ng pananalangin ng may pananampalataya. At Lord, namin din pong idinudulog sa iyo na dumaloy ang kapangyarihan nyo mula sa bayan ng Dao patungo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy ang iyong kaunlaran at hayaan mong maranasan ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, ang landas na aming tatahakin ay ang iyong itinalaga. Habang amin din pong inaangkin, Panginoon, na magaganap ng aming bayan yung tawag nyo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang iyong pagsama sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay at magkaloob ng puso na ganapin nila ang iyong pagkatawag. As we also pray among Diyos sa mga bansa ng Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito at hayaan mong ibaba ang apoy ng iyong Santong Espiritu. As we also pray, Lord God, for the fulfillment of your purposes sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin, walang kasinungalingan ng kaaway ang magtagumpay sa aming bayan. Dasal namin na ilantad mo ang lahat ng kasinungalingan at ikaw ang magkaloob ng kaakibat na kaparusahan. Lord, amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Ilusan mo ng may kapangyarihan, Panginoon, ang mga bayang ito upang dumaloy ang kalwalhatian mo. Gayun din po, Panginoon, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at Amerika. We declare the fire of revival na dumaloy sa mga bansang ito. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa tunay. Tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time.
And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.